Sa panahon ng pagsalakay, sinusubukan ng grupo ng mga robot na tinatawag na Maximals na pigilan si Unicron sa pagnanakaw ng kanilang pinakadakilang teknolohiya, ang Transwarp Key. Sa takot na ang artifact ay mahuhulog sa mga kamay ng kaaway, hiniling ni Ape Link kay Optimus Primal na itakas ito at inilipat sa kanya ang responsibilidad ng pamunuan ang Maximals. Pagkatapos ay nanatili si Ape Link upang harapin si Scourge at pigilan siya sa pagkuha sa Transwarp Key, dahil plano ni Unicron na gamitin ito upang buksan ang portal sa pamamagitan ng space and time upang sirain ang maraming planeta hanggat gusto niya. Sa panahon ng labanan, si Ape Link ay tinamaan ng Terracon ang kanyang dibdib at nawala ang kanyang kakayahang lumaban nang inatake siya ng kanyang kaaway gamit ang isang laser weapon. Gayunpaman, bago siya mamatay, sinabi ng unggoy kay Scourge na ang kanyang Panginoon ay makukulong sa kalawakan na iyon magpakailanman dahil ang susi ay dinala na sa ibang planeta. Galit na galit sa balita, inutusan siya ni Unicron na halungkatin ang universe para sa artifact at kapag nahanap niya ito, gamitin ang Transwarp Key upang dalhin siya doon. Pagkaraan ng mahabang panahon, noong 1994, nanirahan si Noah sa Brooklyn kasama ang kanyang ina at nakababatang kapatid na lalaki. Ang binata ay walang trabaho at may paparating na interview para sa trabaho at umaasa siya ng malaki para makatulong sa kanyang pamilya. Ang kanyang kapatid na si Chris ay dumaranas ng malalang sakit na napakamahal ng gamutan. Alam na hindi kayang bayaran ng kanyang pamilya, sinubukan niyang huwag ipakita kung gaano siya kalubha, ngunit napagtanto ni Noah ang bigat ng sitwasyon at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanyang kapatid. Sa kabilang panig ng New York City, nagtatrabaho si Elena bilang intern sa isang museo at inimbitahan siya ng kanyang amo na suriin ang ilang piraso. Ang ilang mga pulis ay naroon dahil hinuli nila ang isang art auction at ang may-ari ay nagsabi na ang lahat ng mga artifact ay tunay ngunit ang autoridad ay nangangailangan ng isang ekspertong opinyon. Sa kanyang pagsusuri, nakita ni Elena ang isang magandang agila na inukit sa isang bato at napansin ang pagkakaroon ng ilang kakaibang simbolo sa larawang inukit. Nang kukunin na ang artifact, nagpa siya ang babae na isulat ang mga simbolo na nakita niya sa kanyang palad. Samantala, sa kanyang pagpunta sa kanyang interview, dinala ni Noah ang kanyang kapatid sa ospital at iniwan siya doon upang magpagamot. Gayunpaman, sa kanyang pag-alis, siya ay nilapitan ng supervisor ng lugar na iyon at sinabi ng babae na hindi maaasikaso si Chris dahil ang kanyang pamilya ay may 3 buwan na medikal na bayarin sa ospital. Nang marinig ito, nangako si Noah na gagawa siya ng paraan para makakuha ng pera, ngunit iginiit ng babae na umalis ang binata at kailangan niyang isama ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki para samahan siya sa interview. Pagdating niya sa kumpanya, natuklasan ng binata na nakansela ang kanyang interview at hinabol si Bishop upang malaman ang dahilan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng negosyante na tinawagan siya ng dating commander ni Noah at sinabi na bagamat ang dating sundalo ay matapang at isang dalubhasa sa teknolohiya, hindi niya alam kung paano magtrabaho sa isang team. Bilang resulta, nagpa siya ang lalaki na huwag siyang kunin at si Noah ay umuwi sa bahay na may pagkabigo sa kanyang kapatid na sinusubukang pasayahin siya sa lahat ng paraan. Pagdating niya sa pintuan ng kanyang bahay, hiniling ni Noah kay Chris na pumasok habang pumunta siya kay Rick upang tingnan kung makakakuha siya ng ilang uri ng trabaho upang kumita ng pera. Nang gabing iyon, pumunta ang dalawa sa isang gallery ng mga antik na sasakyan sa bayan at kailangang pasukin ni Noah ang lugar para nakawin ang isa sa mga antik na sasakyan na nasa garage. Samantala, sinimulan ni Elena ang kanyang pagsisiyasat upang malaman kung ano ang eskultura ng agila na iyon at sa panahon ng kanyang pagsusuri, ang istruktura ng bato ay nagsimulang gumuho na nagpapakita ng isang nakatagong artifact sa loob nito. Sa sandaling ito, ang babae ay nawalan ng pag-asa sa takot na mawalan ng trabaho. Ngunit pagkatapos banggitin ang mga salitang nakalimbag sa bagay, isang senyales ang ipinadala sa kalawakan na umakit sa atensyon ng lahat ng Autobots sa Earth. Balik tayo sa garage, si Noah ay ginabayan ni Rick upang mahanap ang pinakamahalagang sasakyan sa lugar na iyon at pagkatapos ay binigyan ng mga coordinate kung paano bubuksan ang pinto. Matapos makapasok sa sasakyan, sinubukan niyang i-hotwire ito, ngunit nang tila maayos na ang lahat, may lumabas na mensahe na humihiling ng presensya ng lahat ng Autobots. Biglang lumapit ang isang gwardya at inutusan si Noah na lumabas sa kotse, ngunit ang Porsche ay nagsimulang tumakbo ng mag-isa. Desperado dahil kanidnap siya ng sasakyan, humingi ng tulong ang lalaki kay Rick na iniwan siya nang dumating ang mga pulis. Binangga ng Porsche ang isang kotse na nagdulot ng malubhang aksidente upang maiwasan ang pagtugis. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang mga bagong sasakyan ng pulis at nagpatuloy ang habulan. Habang patawid sila sa isang tulay,
ang sasakyan ay gumawa ng maraming projection sa sarili nito upang takasan ang awtoridad at nagawa niyang makalayo mula sa huling natitirang sasakyan na humahabol. Nang makarating ang dalawa sa isang ligtas na lokasyon, ang Porsche ay nagbago at ibinunyag ang tunay na pagkakakilanlan nito. Si Mirage ay kabilang sa grupo ng Autobot at nang makitang si Noah ay natatakot sa kanyang presensya, sinubukan siyang bigyan ng katiyakan sa pamamagitan ng isang palakaibigang galaw. Pagkatapos ay nagpakita ang natitirang bahagi ng koponan at ang binata ay nabigla ng matuklasan na lingid sa kaalaman ng sinuman, mayroong ibang mga dayuhan na umaaligid sa planeta. Nang dumating si Optimus Prime sa eksena, sinimulan niyang tanungin si Noah at natuklasan na siya ay isang dating sundalo sa US Army. Sa makatuwid, nagpa siya ang pinuno ng Autobots na iwanan siya pansamantala dahil kailangan niyang lutasin ang isang mas malaking problema. Pagkatapos ay sinabi ni RC na ang alon ng enerhiya na naramdaman niya at ng kanyang mga kaibigan ay nagmumula sa Transwarp Key na maaaring magamit upang buksan ang space and time portal sa mga planeta saan man sa kalawakan. Kung mahahanap nila ang artifact na ito, maaaring bumalik ang Autobot sa Cybertron, kaya nagsimula silang mag-isip ng isang paraan upang nakawin ito mula sa museo nang hindi nagtataas ng hinala. Sa puntong ito, nagbigay ng ideya si Mirage na humingi ng tulong kay Noah na pumasok sa lugar at bilang kapalit ay nag-alok sa kanya ng pera dahil alam niyang mabibili nito ang karamihan sa mga tao. Sa isang maikling paghahanap, si Elena ay nagawang matuklasan ang pinagmulan ng susi at samantala, dumating si Noah sa museo kasama si Mirage na nakadisguised bilang isang truck. Makalipas ang ilang minuto, lumitaw ang ilang Terracon at lumapit sa eksena dahil hinahanap din nila ang Transwarp Key. Papasok na ang binata sa museo nang mamatay ang lahat ng ilaw at naghanda si Elena na umalis kaagad sa lugar. Aalis na siya dala ang artifact sa kanyang mga kamay nang lumitaw si Noah at sinubukan itong agawin sa kanya. Sinubukan siyang pigilan ni Elena at tumakbo mula sa isang gilid ng silid patungo sa isa pa upang maiwasang mahuli. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isa sa mga gwardya ng museo na nagpagaan sa pakiramdam ng babae, ngunit hindi nagtagal ay isang malaking pagsabog ang naganap sa silid at huminto ang paglabas ng signal. Dumating na ang Terracon at nagpadala si Scourge ng maliliit na robot para hanapin ang susi. Sa takot na mahuli, ibinigay ni Elena ang artifact kay Noah at kailangan nilang dalawa na tumakas. Hindi nagtagal, dumating si Mirage at ang kanyang mga kaibigan upang tulungan sila at salakayin ang Terracon na nagpapahintulot kay Optimus Prime na makipagduel sa isang malakas na kalaban. Sa sandaling iyon, sinubukan ng dalawa na makaligtas sa paghabol at nagtago upang maiwasang matagpuan ng mga mini-robot. Nang aatakihin na si Elena, pinatumba ni Noah ang nilalang at sabay silang tumakbo palabas ng museo. Sa gitna ng war zone, sinisikap nilang protektahan ang artifact at pigilan itong makuha ng mga kontrabida. Gayunpaman, ang Autobots ay natalo sa labanan dahil hindi nila inaasahan na napakalakas ng nakaharap nilang kalaban at maging si Optimus Prime ay natalo. Habang tinatapos ni Scourge ang pinuno ng Autobots, kinuha ni Nightbird ang Transwarp Key. Sa pagtatangkang protektahan ang kanyang kaibigan, sumugod si Bumblebee patungo sa kanya upang salakayin siya ngunit malubha siyang tinamaan at tinapos sa harap ng kanyang mga kaalyado. Sa sandaling tila tapos na ang labanan, isang higanteng robot na agila ang lumapit at inatake ang Terracon na kalaunan ay nakatakas kasama ang artifact. Pagkatapos ay lumapit si Airazor at hiniling sa grupo na samahan siya palayo dito. Ang nilalang ay kabilang sa isang grupo na tinatawag na Maximals na tumakas sa kanilang planeta noong ito ay nasa bingit ng pagkawasak at humanap ng mapagtataguan sa Earth. Ipinaliwanag ng ibon na ang mga nilalang na umatake sa kanila ay mga lingkod ng isang gutom na Diyos na kailangang kainin ang buong mundo upang mapanatili ang kanyang sarili. Si Unicron ay nagbibigay sa kanyang mga tagapaglingkod ng isang uri ng masamang enerhiya na ginagawang halos hindi sila magagapi. Gayunpaman, ang mabuting balita ay hindi pa kumpleto ang susi dahil ang tanging nakuha lang ni Scourge ay ang kalahati nito. Dahil sa pagkakamaling ito, ang robot ay pinarusahan ng kanyang amo na nagutos sa kanya na hanapin ang kalahati sa lalong madaling panahon. Ayon kay Airazor, pinaghiwalay ng Maximals ang susi para mapanatili itong ligtas. Ang dalawang piraso ay itinago ng magkahiwalay at maging siya ay walang ideya kung saan nakalagay ang ikalawang bahagi. Sa pagkakaalam niya, siya na ang pinakahuling robot sa uri nito, kaya walang paraan upang malaman kung nasaan ang pangalawang bahagi ng artifact. Gayunpaman, pinaghihinalaan ni Elena na ito ay nasa Peru dahil ang lahat ng pananaliksik na ginawa niya ay nagpapahiwatig na ang mga marka na natagpuan sa iskultura ng bato ay kabilang sa Inca Temple of the Sun na nasa Cusco. Upang matiyak ang kaligtasan ng Earth,
Nagpa siya sina Elena at Noah na samahan ang mga alien robot sa Costco, ngunit bago sila umalis, ang binata ay nagpaalam sa kanyang kapatid. Pinagmamasdan ni Mirage ang magkapatid sa bintana at nakuha ang atensyon ni Chris matapos sirain ang isa sa mga sasakyang nakaparada sa kalye. Nang makita niya ang alien, kumilos ng natural ang bata at ipinakita na hindi siya natatakot sa alien. Plano ni Chris na samahan ang kanyang kapatid sa pakikipagsapalaran na ito, ngunit hiniling ni Noah sa bata na manatili sa bahay at alagaan ang kanyang ina hanggang sa siya ay makabalik. Pagkatapos magpaalam, dinala ni Mirage si Noah sa tagpuan at lumitaw si Stratosphere pagkaraan ng ilang sandali upang dalhin ang Autobots sa kanilang destinasyon. Habang nasa biyahe, sobrang kinakabahan si Elena dahil first time niyang umalis sa New York. Kaya para subukang aliwin siya, nakipag-usap si Noah sa kanya at nagawa niyang gambalain siya. Kapag nahanap niya ang ikalawang kalahati ng Transwarp Key, plano ng dating sundalo na sirain ito dahil naniniwala siyang ito ang tanging paraan upang matiyak na magiging ligtas ang Earth. Gayunpaman, mapipigilan nito ang mga Autobots na makabalik sa kanilang planeta at magiging dahilan upang sila ay makulong sa Earth magpakailanman. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay narating na ng grupo ang kanilang destinasyon at lumalabas na ginabayan sila ni Wheeljack patungo sa isang sinaunang simbahan na itinayo ng mga Espanyol sa tuktok ng templo ng Inca. Ang problema, sarado ang buong bayan dahil sa isang piyesta na magpapahirap sa mga sasakyan na makarating sa simbahan. Iminungkahi ni Mirage na maghintay ang kanyang koponan hanggang gabi upang maisagawa ang misyon, ngunit sinabi ni Optimus Prime na kailangan nilang makuha ang artifact sa lalong madaling panahon. Kung hindi, maaaring mahanap ito ni Scourge bago sila. Upang sirain ang susi, nag-alok si Noah na isagawa ang misyon sa tulong ni Elena habang binabantayan ng mga Autobot ang Terracon. Bago siya umalis, ang binata ay nakatanggap ng isang aparato mula kay Mirage na magagamit niya upang humingi ng tulong kung kailangan niya ito. Ang dalawa ay nagsuot ng ilang mga costume upang makihalubilo sa karamihan at maglakad patungo sa simbahan habang ang Terracon ay nasa gilid ng bayan na pinapanood lamang ang lahat. Plano ni Scourge na hintayin ang mga tao na mahanap ang artifact upang si Freezer, ang kanyang maliit na robot, ay nanakawin na lang ito. Pagdating nila sa sinaunang templo, nagsimulang maghanap ang dalawa ng mga sikretong daanan at aksidenteng nakahanap si Elena ng paraan para mabuksan ang nakatagong kuweba na patungo sa ilalim ng lupa. Habang bumababa sila sa butas, nagbabantay ang mga Autobot upang matiyak na hindi lalapit ang Terracon sa site, ngunit hindi nila namalayan na nasa lungsod na sila. Pagkarating sa ilalim ng lupa, ginamit ni Noah ang device na ibinigay sa kanya ni Mirage para ilawan ang daan at pareho silang nakahanap ng libingan na may simbolo ng Autobot. Matapos itong buksan, napagtanto nila na ang libingan ay walang laman at natagpuan lamang ang dalawang simbolo sa loob na iginuhit ni Elena sa kanyang palad. Biglang inatake ni Freezer ang dalawa, na dahan-dahang lumalapit ngunit hindi sila makuha. Habang tumatakbo palayo sa nilalang, ginamit ni Noah ang device upang humingi ng tulong kay Mirage na tumawag sa lahat ng kanyang mga kaibigan upang tulungan ang mga tao. Sa kanilang pagtakas, ang dalawa ay napaligiran kung saan natuklasan ng dating sundalo na ang kanyang device ay isa ring sandata na may kakayahang magpaputok. Pagkatapos ng isang pagbaril, si Freezer ay napatay. Sa puntong ito, ang Autobots ay papunta sa templo at nagulat sa pagdating ng kaaway. Inutusan ni Optimus Prime ang kanyang mga kaibigan na ipagpatuloy ang kanilang misyon habang sinusubukan niyang pigilan si Scourge. Gayunpaman, lumitaw ang mga bagong Terracon at halos matamaan ng missile si Wheeljack, ngunit nagawa ni RC na ilihis ang pag-atake at binaril ang kalaban. Pagkatapos ay ginamit ni Battletrap ang kanyang mga kadena upang kunin ang van at itapon ito sa bangin. Nang mapagtanto niya na ang mga Autobot ay natatalo sa labanan, nagpa siya si Airazor na makialam ngunit tinamaan din siya. Dahil hindi nila nagawang talunin ang kanilang mga kaaway, nagpa siya si Optimus at ang kanyang mga kaalyado na tumakas, ngunit mayroon pa ring alas si Scourge. Sa gitna ng kagubatan, sinusubukan ni Noah at Elena na maghanap ng mapagtataguan at nagulat sila sa pagdating ng isang higanteng bakulaw. Nagsimulang tanungin sila ng robot at lumalabas na ipinagtanggol ni Mirage ang kanyang mga kaibigan ngunit nahuli ng cheetah. Nang lumitaw si Wheeljack, nabangga siya ng mukhang rhino na Maximal at tinutukan ng baril ni Optimus Prime ang gorilla. Magsisimula na ang isang bagong labanan nang lumitaw si Airazor at nagulat na makitang muli ang kanyang mga dating kaibigan dahil ang akala niya ay namatay sila sa kalawakan. Pagkatapos ay ipinakilala ng Agila ang kanyang mga dating kasamahan sa kanyang mga bagong kaalyado at sinabi sa kanila na sila rin ay mula sa angkan ng Maximal. Sa puntong ito, ipinaliwanag ni Airazor na hinahanap ni Scourge ang kalahati ng Transwarp Key
at sinabi ni Elena na wala ito sa orihinal nitong pinagtataguan. Nang marinig ito, ibinunyag ni Primal na dinala niya ang artifact sa ibang lugar upang panatilihin itong ligtas at sinabing gagabayan niya ang grupong iyon doon. Nagtataka na malaman pa ang tungkol sa species na iyon, tinanong ni Elena kung sino ang mga Maximals at sinabi ni Primal na kabilang sila sa isang advanced na lahi na ang layunin ay palawigin ang buhay sa buong universe. Ginamit nila ang Transwarp Key upang bisitahin ang mga bagong planeta na nabubuo pa. Gayunpaman, nang sirain ni Unicron ang kanilang mundo, ang mga nakaligtas sa kanilang lahi ay nagtago sa Earth at nagsimulang manirahan kasama ng mga tao mula sa isang tribo na inaalagaan ang mga Maximals sa daan-daang taon. Ang ikalawang kalahati ng susi ay hawak ng mga taong ito at sinubukan ni Optimus Prime na kumbinsihin ang primate na ibigay ito sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Primal na sa paggawa nito, ilalagay niya sa panganib ang Earth at hindi siya handang magsakripisyo ng isa pang planeta. Ngayong nakahanap na sila ng ligtas na lugar, maaaring hayaan ng Autobots ang kanilang kaibigan na magpahinga ng mapayapa at si Bumblebee ay inilagay sa higaan ng sariwang enerhiya. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga, nakarinig si Elena ng ingay at nagpas siyang lumabas at mag-imbestiga. Sa gitna ng kagubatan, nakita niya si Airazor na kumikilos ng nakakatakot na parang sinasapian ang katawan nito. Nagulat sa nilalang, nagsimulang sumigaw ang babae at agad na lumipat ang Autobots sa posisyon ng pag-atake. Alam na magsisimula na ang isang labanan, ibinigay ni Primal kay Noah ang susi at hiniling sa kanya at kay Elena na itago ito sa isang ligtas na lugar. Sa halip, plano ng dating sundalo na sirain ang artifact at babarilin na sana ito nang lumitaw si Optimus Prime at nagawang alisin sa kanyang ang ideyang ito, dahil kapag nawala ang susi, mawawala ng tuluyan ang Cybertron. Sa sandaling iyon, kinuha ni Elena ang bagay ngunit dinakip siya ni Airazor. Nang mahanap siya ni Primal, huli na ang lahat dahil nakuha na ni Scourge ang susi. Sa utos ng Terracon, inatake ni Airazor ang kanyang pinuno at sinubukan ng Bakulaw na sabihin sa kanyang kaibigan na kontrolin muli ang kanyang sariling katawan. Gayunpaman, gaano man niya ito subukang labanan, hindi maiwasan ng Agila na kontrolin ni Scourge at muling inatake si Primal. Sa panahon ng labanan, hiniling niya sa Bakulaw na tapusin siya dahil hindi niya nais na magdulot ng anumang pinsala sa kanyang mga kaibigan. Dahil walang ibang pagpipilian, tinapos niya ang kanyang kaibigan at inihatid ni Elena ang malungkot na balita na nakuha ni Scourge ang kalahati ng susi. Ngayong kumpleto na ang artifact, ang kontrabida ay lumikha ng isang portal upang dalhin ang kanyang Panginoon sa mundong iyon na magpapahamak sa buong planeta. Determinado na protektahan ang Earth, nakipagtulungan si Noah sa kanyang mga bagong kaibigan para gumawa ng plano para maiwasan ang pagdating ni Unicron. Gayunpaman, sinabi ni Primal na ngayong na-activate na ang Transwarp Key, imposibleng ihinto ang proseso dahil ang anumang pagkagambala ay maaaring maging sanhi ng pagsabog nito na parang bomba. Ang tanging paraan upang isara ang portal ay sa pamamagitan ng isang code na mula sa susi. Gayunpaman, ang unang kalahati ng code na ito ay nawala sa pag-alis ni Airazor. Sa kabutihang palad, naiguhit ni Elena sa kanyang kwaderno ang code na nakita niya sa eskultura ng bato at ang nakasulat sa kuweba, kaya kumpleto na ang code na kailangan upang ihinto ang pagbubukas ng portal. Ayon kay Primal, ang tulay ay binubuo ng serye ng mga lagusan na masyadong makitid para madaanan ng mga robot. Gayunpaman, madaling makakadaan sina Noah at Elena dito upang maabot ang control center at gamitin ang code upang ma-deactivate ito. Kakailanganin nilang alisin ang Transwarp Key upang pigilan ang portal bago makapasok si Unicron sa kapaligiran ng Earth. Samantala, inaakit ng Autobots at Maximals ang atensyon ni Scourge upang hindi niya mapansin ang pagpasok ng mga tao. Ang unang lumabas sa portal ay ang mga kampo ni Unicron na umaatake sa kanilang mga kaaway upang pigilan silang lumapit sa susi. Samantala, ang mga tao ay pumasok sa tunnel upang sumunod sa control panel, kaya nagpaalam si Mirage sa kanyang kaibigan at pumunta upang gambalain si Scourge. Sa puntong ito, si Optimus Prime at Primal ay nagtutulungan sa pag-atake sa mga Terracon at si Battletrap ang unang natalo ng duo. Habang sinusubukang tapusin si Mirage, napagtanto ni Scourge ang plano ni Noah at nagawang makuha siya, ngunit ipinagpatuloy ni Elena ang misyon. Kaagad na inatake ni Mirage ang robot upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan ngunit nauwi sa kanyang malubhang pinsala. Kasunod, ang kontrabida ay naghahanda na barilin si Noah, ngunit isinakripisyo ni Mirage ang kanyang sarili upang iligtas siya. Matapos manalo sa labanan, nagpadala si Scourge ng isa pang mini-robot para iligpit si Elena. Ang portal ay sapat na para madaanan ng Unicron, at ang landas patungo sa control room ay nawasak, kaya hindi ito mararating sa oras ni Elena.
Dahil sa pagkatalo na ito, si Noah ay halos nawalan ng pag-asa. Gayunpaman, nang makita niyang buhay pa si Mirage, nabuhay muli ang kanyang lakas ng loob at nagsanib ang katawan ng magkaibigan upang tapusin ang kanilang kaaway. Sa puntong ito, lumalabas na tutulungan sila ni Optimus Prime at pareho nilang sinalakay si Scourge upang madagdagan ang kanilang pagkakataong manalo. Habang sinusubukang abutin ang panel, inatake si Elena ng maliit na robot at nauwi sa pagkahulog ng kanyang backpack. Nang malapit na siyang mahulog, nagawa niyang itapon ang nilalang sa lawa ng lava at pagkatapos ay kinuha ang kanyang bag dahil nandoon ang kanyang notebook na may mga drawing. Sa pagbubukas ng portal, isang malakas na alon ng enerhiya ang kumawala at tumama sa lugar kung saan nagpapahinga ang katawan ni Bumblebee. Ang Maximals at Autobots ay natatalo na sa labanan laban sa hukbo ni Unicron nang lumitaw si Stratosphere na dinala si Bumblebee sa larangan ng digmaan. Bago siya umabot sa lupa, nagsimulang bumaril ang mandirigma sa kanyang mga kaaway at sinalubong siya ni Nightbird upang salakayin siya. Gayunpaman, ang Terracon ang natalo at nagtapos sa kanyang katapusan. Sa sandaling iyon, nagawa ni Elena na makarating sa panel at kailangan malaman kung paano ipapasok ang mga code upang isara ang portal habang pinipigilan ng kanyang mga kaalyado ang paglapit ng mga kaaway. Magkasama ang dalawang alien species na nakikipaglaban upang talunin ang mga Terracon bago nila masakop ang planeta, at sinusubukan rin ni Optimus Prime na tapusin si Scourge, ang pinakatapat na lingkod ni Unicron. Nang makumpleto na ni Elena ang code upang isara ang portal, inatake siya ni Scourge ngunit nagbigay ito ng pagkakataon kay Optimus na tapusin at punitin ang ulo nito. Gayunpaman, ngayon nawasak na ang panel, ang portal ay hindi na maaaring isara at si Optimus Prime ay nagpasya na sirain ang susi mismo, kahit na alam niya na ang diskarte na ito ay maaaring maging sanhi ng kanyang katapusan. Nang ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay dumistansya mula sa susi, inakit niya ang kanyang mga kaaway at pinasabog ang transwarp key na naging dahilan upang magsimulang gumuho ang portal. Pagkatapos, ang lahat ng nasa paligid nito ay sinipsip pabalik dito. Ngunit bumalik si Noah upang iligtas ang kanyang kaibigan at sa tulong ni Primal, nagawa niyang pigilan si Optimus Prime na madala sa portal. Ngayon, ang trio ay kailangan makatakas hanggang tuluyang mawala ang portal at makatakas ng buhay pagkatapos pigilan ang buong planeta sa pagkawasak. Dahil nawasak ang susi, nawalan ng pagkakataon ang Autobots na makabalik sa kanilang planeta ngunit nakakuha ng mga bagong kaalyado na lalaban sa kasamaan. Matapos magtagumpay sa kanyang misyon, bumalik si Noah sa bahay at sa wakas ay nagawang yakapin ang kanyang pamilya, na iniwan si Chris na labis na gumaan ang loob na makita siya. Pagkalipas ng ilang araw, ang dating sundalo ay pumunta para sa isa pang interview para sa bagong trabaho at nakita si Elena sa isang ulat sa TV. Ang babae ay naging tanyag matapos ibahagi ang kanyang natuklasan sa mundo at ibunyag ang pagkakaroon ng templo ng Inca na wala pang nakakadiskubre mula pa noon. Sa kanyang panayam, tinanong si Noah tungkol sa kanyang biodata at sinabi na kamakailan lamang ay nagkaroon siya ng international work experience. Sa puntong ito, natuklasan niya na alam na ni Burke lahat ng tungkol sa kanyang alien mission at ibinunyag ng lalaki na kabilang siya sa isang lihim na organisasyon ng gobyerno na dalubhasa sa mga pandaigdigang pagbabanta. Sinabi ni Burke na, sa ngayon, ang kanyang koponan ay nasa gitna ng isang digmaan at gustong-gusto nilang makasama si Noah sa laban na ito. Kung tatanggapin ng dating sundalo ang panukala, babayaran ng organisasyon ang lahat ng pagpapagamot sa sakit ni Chris at ang bata ay magkakaroon ng akses sa pinakamahusay na kagamitan at mga profesional sa mundo. Pagkatapos ay ipinakilala si Noah sa isang lihim na silid at natuklasan na kakapasok lamang niya sa isang organisasyong tinatawag na G.I. Joe. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.